Magandang araw klase. Ngayong araw ay ating babasahin ang isang pabula. Ito ay pinamagatang Ang Aso at ang Leon na isinalin sa Filipino ni Ernesto U. Natividad Jr. Lalapain, alisan ng balat at pagpira-piresuhin ang hayop na pinatay upang gamiting pagkain, katayin. Dadambahin, biglang pagtaas at pagbaba ng unahang paa o katawan ng isang hayop gaya ng ginagawa ng kabayo kung natatakot o nagagalit. Mabagsik, marahas, mapusok. Pandaraya, gawa o paraang naglalayong mandaya, manlinlang. Tinuran, sagot, tugon. Napuot, galit na naghahari sa damdamin ng isang tao, labis na pagkagalit. Nagkunwari, pagdadahilan, kasinungalingan, pagbabalat kayo. Lingid, hindi alam. Kumari pa, mabilis na kilos o pagtakbo. Mapaglalalangan, pandarayang ginagamitan ng pagkukunwari. Nanginginig, pangangatal, pangangatog, tulad ng pagkatakot. Ating kilalanin ang mga pangunahing tauhan sa pabula. Matandang aso, matalino at tuso. Batang leon, dahil sa kanyang kabataan ay madaling nalinlang ng ardilya at matandang aso. Ardilya, lumanlang sa batang leon ngunit sa huli ay naisahan rin ng matandang aso. Isang araw, naligaw ang isang matandang aso habang hinahabol ang kuneho. Maya-maya ay napansin niya buhat sa malayo ang isang leon na tumatakbo papalapit sa kanya na may tinging nagugutom. Palagay ko'y lalapain ako ng nilalang na ito, sabi ng aso sa sarili, basahin natin ang nilalaman ng akda. Nakakita ang matandang aso ng mga butong nakakalat malapit sa kanya. Umayos siya na animoy kakainin ang mga ito nang nakatalikod sa paparating na leon. Nang dadambahin na ng leon, sumigaw ang matandang aso, isang napakasarap na leon. Mayroon pa kayang iba rito. Nang marinig ng batang leon ang sigaw ng matandang aso ay bigla itong tumigil, at mabilis na nagtago sa puno. Marahil ay mabagsik ang matandang asong iyon at marami nang napatay, bulong niya sa sarili. Ang ardilya naman, na kanina pa pala nanunood sa malapit na punong kahoy ay alam ang pandarayang ginawa ng aso at nag-isip na gamitin ang kanyang nalalaman para sa kanyang sariling proteksyon mula sa leon. Siguro naman ay makukuha ko ang loob ng leon, nakangiting sabi nito sa sarili. Nang makausap ang leon, ipinaliwanag ng ardilya ang nangyari at gumawa ng kasunduan. Baka pinagtatawanan ka ng asong iyon ngayon, pangising tinura ng ardilya. Napuot ang leon dahil sa pagkakalinlang sa kanya at nagwika, sumakay ka sa likod ko at nang makita mo ang mangyayari sa manlilinlang na iyon. Natiktikan ng matandang aso ang pagdating ng leon na may nakasakay na ardilya sa likod. Sa halip na tumakbo, naupo siya at nagkunwaring hindi pa niya sila nakikita. Nang malapit na ang dalawa at alam niyang siya'y maririnig, ang matandang aso ay nagsabi, nasaan ang ardilyang iyan? Inutusan ko siya, isang oras na ang nakakaraan na dalhin sa akin ang isa pang leon. Biglang kinabahan ang leon at bumaling sa ardilya. Akala ko ba'y kakampi kita? Nilinlang mo lang pala ako at nais mo akong pakain sa asong iyan. Akala ng leon ay talagang ang inutusan ng matandang aso ang ardilya upang siya ay dalhin sa harap nito. Lingid sa kanyang kaalaman, sa laki niya ay kaya niyang patayin at lapain ang matandang aso. Kumari pa ng takbo ang leon, at ni hindi na nagawang lumingon. Ang ardilya ay naiwan. Hinarap siya ng matandang aso at galit na nagwika, akala mo siguro ay mapapatay mo ako sa pamamagitan ng liyong iyon. Matanda na ako at marami ng karanasan. Hindi ninyo ako mapaglalalangan. Nanginginig na humingi ng tawad ang ardilya. Ano-ano nga ba ang mahahalagang mensahe ang maaari nating makuha mula sa akda? Ang akda ay isang halimbawa ng pabula, kung saan ang mga hayop ay nakakikilos at nakapagsasalita tulad ng mga tao. Ito rin ay kapupulutan ng mga aral.
Suriing mabuti ang sitwasyon bago magbigay ng panghuhusga tulad na lamang ng pag-aakala ng matandang aso na siya ay lalapain ng batang leon. Hindi dapat matakot sa oras ng kapahamakan o panganib, bagkus panatilihing kalmado upang makapag-isip ng maayos para sa susunod na aksyong gagawin. Maaaring may mga taong gumamit ng ating kahinaan o hindi magandang sitwasyon laban sa pansariling kapakanan o kaligtasan. Huwag agad maniwala sa suhol o sa sinasabi ng iba, marapat na magkaroon ng sariling paraan ng pagtitimbang-timbang sa mga sitwasyon. Huwag maging mapanlinlang o mapanlamang sa ating kapwa. Ang mga karanasan sa buhay ay maaaring magturo sa atin ng iba't ibang aral.